Ito yung nakapagtataka, nakakapagduda at katawa-tawa. Alam niyo kung bakit? Si Vice President Sara Duterte at kanyang mga abogado, 16 yan. Tapos meron pa siyang, ngayon 3 na ang spokesman. May spokesman ng kanyang Defense Council sa katauhan ni Atty. Poa. Mayroong spokesman ng Office of the Vice President sa katauhan ni dating Yosek Castelo. Tapos meron pa siyang spokesman for impeachment na si Atty. Topacio. Lahat sila ready na. Lahat sila ay willing humarap at magpaliwanag sa impeachment trial. Pero bakit pinipigilan ng mga senador judge na identify sa mga maka-Duterte? Talaga bang maka-Duterte kayo o ayaw niyong bigyan ng pagkakataon si Vice President na ipagtanggol ang sarili? Kasi bakit gusto niyo dismissal? Bakit niyo i-delay ang trial? Ay labag yun sa batas at saka sa inyong impeachment rules. Ay ilang beses na pong sinabi ni Sara Duterte sa local at international na interview ng media, willing siyang humarap, pinaghandaan niya at kanya daw ipapaliwanag ang lahat ng basihan ng kanyang ginawa at kanyang i-justify na wala siyang kasalanan. Yan ang sinasabi niya. Ang sinasabi rin ng kanyang mga abogado, meron din silang mga basihan, dokumentong kayang ilaban ang kaso ng Vice President. Pero bakit yung mga senador judge ang galaw ay dismissal? Bakit mas matindi pa ang takot ng mga senador judge kaysa sa kay Sara Duterte, mga abogado at spokesman niya? Ay ang senador judge naman walang gagawin kung hindi makinig at magbasa, mag-aral ng mga ebidensya galing sa prosecution at testigo, tapos kung paano kukontrahin ng Defense Council at mismong si Sara Duterte ang mga allegation sa betrayal of public trust, graft and corruption, at yung 7 article of impeachment. Ganun po ang proseso eh. Bakit ayaw nyo? Kayong mga senador judge ang pumipigil sa karapatan ni Sara Duterte maipaglaban ang kanyang sarili. Yung mga DDS, vlogger at DDS na supporters talaga nila, hindi rin nila alam ang ginagawa nila. Ayaw nila ng trial, ayaw nila ng impeachment, samantalang yung nasasakdal, yung inakusahan at kinasuhan, inimpeach sa Kongreso, ay handang-handa namang harapin ito. Ano yun? Bakit yung mga DDS at yung Senador Judge na maka-Duterte ay nagkakaisang tutulan ng trial, pero yung kanilang amo at mga abogado ay handang-handa naman sa trial at naniniwalang kaya nilang lusutan ang mga kasong ito, yung article of impeachment. So yan po yung maraming tanong. Sino ngayon ang tama at mali? Yung trabaho ng Senado, yun ang tama. Ituloy ang trial. Walang dismissal, dapat try and decide. Constitutional duty. Walang judge sa buong mundo, mga korte o sa impeachment, ang nagpapile ng dismissal without trial. So, tanong natin, ilan ba yan? Duterte, ilan lang munang Duterte 7? Amy Marcos, magkapatid na Villar, Robin Padilla, Go, Bato, De La Rosa, at Rodante Marcoleta. Kayo yung Duterte 7 na humaharang nito. Maliban pa yung ibang mga senador na hindi ko alam kung bakit sumasama sa inyo. Hindi naman sila 100% maka-Duterte. Talaga lang parang ayaw magtrabaho o takot sa kanilang obligasyon. Nagampanan ng sinasabi ang saligang batas na sila ay mag-trial dahil sila ay senador judges. Yan po yung may kalituhan eh. Kung ano ang paghahanda ng prosecution, ganoon din ang paghahanda ng Defense Council. Trial na lang kailangan, pero ayaw nila. Ngayon po ay mas priority na pag daw may nag-file ng motion for dismissal, yun na yung pag-uusapan. May mga relihiyong pang kakampi sila na yun din ang paniniwala. Ano yun? Wala ba kayong awa kay Sara Duterte? Kasi si Sara Duterte, ma-impeach o hindi, may problema siya pagdating sa korte. Kasi kahit na siya ay convicted or acquittal sa impeachment trial, diretso ang kaso sa korte.
Kasi yung korte, yun ang isa sa tamang proseso. Ang korte. At yun ang magbibigay ng kaparusahan kung anong kaparusahan. Makakulong na habang buhay o kung ano man after ng trial. Dito ho sa impeachment, political lang ito o ito'y administrative lang. Pagtanggal sa posisyon, pagkatapos wala na siyang pananagutan. Maliban lang siya ay bana sa any public office. Iba yon kaysa sa pag sa korte at naglitis, na halimbawa guilty siya, aba kulong yan. Lalo na kung plunder, non-bailable offense yan, kulong ka agad. Dito sa impeachment trial, walang kulong. Hindi katulad sa korte, pagka plunder, suspect pa lang, under trial, kulong na. Yun po yun eh. So gusto ba niyong makulong si Sara Duterte? Dahil kasi dito sa impeachment trial, kung ano man ang kanyang magagawa at ipagtanggol ang kanyang sarili, makakatulong yan doon sa ibang kaso niya nakakaharapin na nasa sa National Prosecutor Service na maaaring makarating na yan sa husgado, sa korte mismo. Iba ang usapin sa korte kaysa sa impeachment court. Mula sa kamay ng mga senador judge kaysa sa judge ng korte, iba yun. So ano, yan ho lagi natin tanong. Kayong mga maka-Duterte, senador, politiko, o sibilyan, igamitin yung utak nyo. Hindi naman sa nagmamagaling. Kung tama ba o mali ang sinasabi ko, yung hindi nakakaintindi, mamaliin ako. Pero yung maliwanag ang pangunawa sa due process at karapatan ni Sara, maintindihan ako. Ako mismo gusto kong madinig si Sara Duterte. Paano niya ipagtanggol ang kanyang sarili niya? Kasi sa ngayon, matindi ang akusasyon laban sa kanya. Pero ayaw niyo mag-trial, paano maririnig ang panig niya? So paano kayo naging maka-Duterte o pro-Duterte kung yung karapatan ng inyong kliyente at ng inyong pinagtatanggol ayaw niyong marinig? Kasi ayaw niyo ng trial, gusto niyo dismissal. Labag na sa batas, labag na sa rules of impeachment, labag pa rin sa personal na karapatan ng isang tao katulad ng Vice President na ang kanyang sarili ay malinis sa harap ng korte, sa harap ng impeachment court, sa harap ng publiko. By the way, majority ng Pilipino ay nag-aabang dyan sa trial na yan. Hindi ko sinabing guilty na o not guilty. Sinabi ko nag-aabang lang tungkol sa ebidensya at paano kontrahin at harapin ng Office of the Vice President. Ayan po, maging matalino sa pakikinig, huwag maging basher o troll lang hindi naintindihan ang topic kasi kaya lang kayo. Bawal ang walang alam dito, pasintabi na. Mas matalino, pakikinabangan kayo ng ibang viewers, ng ibang followers na nakaabang dito, hindi lang ako. Pero kung ang paipairalin ay kawalan ng kaalaman o higit pa doon, aba, kayo madadamis doon, hindi naman ako. Diba? Please, like, share ang ating mga video ito. At lahat ng video sa Mike Abby Opinions, kasama na yung isang channel natin, MA Pinoy TV.